Good evening pong muli sa bawat isa, mga minamahal na mga kapatid. Muli pong tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasama muli sa panibagong sarili ng ating pong patuloy na pag-aaral sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay nasa panglimang gabi na ng ating pagsasama-sama. Harinawa na sa loob ng 5 gabi, tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos sa iba't ibang aspeto ng ating kalagayan ay harinawa tayo kanyang pinapatnubayan. Sa gabi pong ito ay ating pumuling patuloy na binibigyan ng panahon ang pagtuklas sa ating temang I will go. Partikular sa mga oras nito, nais kong ating pong pag-aralan ang ating title na I will go and walk with you. Ngunit bago po yun, mga minamahal na mga kapatid, nais kong tayo'y muli ay lumapit sa ating Panginoon sa pagitan ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Kagalang-galang at makapangyarihan naming Diyos. Narito po muli, Panginoon, ang inyong mga anak na babae at lalaki. Kami ay nagpapakumbaba sa aming mga sarili, humihiling ng karunungan, na sa aming pakikinig sa mga butil ng katotohanan, ito, Diyos, ay tumubo sa aming mga puso na magiging katotohanan na aming panghahawakan. Dalangin ko, Diyos, na inyo pong pagpalain ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga tahanan. Patuloy mong iparanas ang saganang biyaya at pagpapala. Aming hinihiling, Panginoon, na sa gabi-gabi naming pakikinig ay dumaloy ang inyong presensya sa bawat isa. Nang sa gayon, O Panginoon, matuto kami ng mga bagay na makalangit. Lumago kami sa aming pananampalataya. Maihanda kami sa iyong nalalapit na pagdating. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin at pagpatawad sa aming kasalanan, sapagkat ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Muli po, mga minamahal na mga kapatid, akin po kayong hinihimok na kung pwede nating i-share ang ating pong live stream doon din sa mga tao, sa ating mga kaibigan at sa mga kakilala natin na gusto po nating paabutan ng mga salita ng ating dakilang Diyos. Sa gabi pong ito, gusto kong ating ituon ang ating pong atensyon sa aklat ng Matthew. Kung kayo po yung mga Biblia, gusto kong ating tingnan sa aklat ng Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Mga kapatid, Matthew 14, 28 to 31, the Bible said, Then Peter said, Lord, if it is you, allow me to come to you on the water. Then Peter got down from the boat, walked in the water, and come towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink, and cried out and said, Lord, save me. And Jesus immediately reached out his hand and hold Peter. And then Jesus said, You little faith, why you doubt? Mga minamahal na mga kaibigan, as we go back to the story, the background of the story is when after Jesus made a miracle by feeding the 5,000 with 5 loaves and 2 fish. Ito ang unang nangyari bago sila ay naglayag at nakita nila kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay gumawa ng isang kamanghamanghang himala. Nagpakain siya ng 5,000 maliban sa mga bata, mga minamahal na mga kapatid, na naroon sa pamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. No? Then after that miracle, immediately Jesus made the disciples get onto the boat and go on ahead of him to other side. While he dismissed the crowd, in verse 25, during the 4th watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. Mga minamahal na mga kapatid, doon sa verse 25, makikita natin doon yung word na
during fourth watch. Ano po ang ibig sabihin nito? By Roman reckoning, the fourth watch occurred between 3 and 6 a.m. Yun po yung sinasabing during the fourth watch, mga kapatid. No, it was sometime during the 3-hour period that Jesus began walking on the water. Now, kung ating pong babalikan ang kwento, mga minamahal na mga kapatid, sa karanasang ito, ang mga disipulo ay nakakaranas ng isang masamang panahon. They are caught in a storm while they were traveling, mga minamahal na mga kapatid, going to the other side. They have been rowing and rowing and rowing and getting nowhere. Sa kanilang pagsagwan, hindi nila maabot at marating ang pampang, mga minamahal na mga kapatid. And they seem weary, mga kapatid. Nag-aalala na sila sa lakas ng hangin at alon na kanilang sinasagupa, mga minamahal na mga kapatid. Nag-aalala sila kung paano makakarating sila doon sa pampang. And to go back is not a good idea. Hindi sila pwedeng bumalik. Kailangan nilang ituloy ang kanilang paglalayag, mga minamahal na mga kaibigan. It was 4 or 4:30 a.m. in the morning. They are tired already. Every muscle aches. The wind howls around them. Rain pelts them from every angle. They are cold. They are tired. Plus they are hungry and frustrated. Ito ang kalagayan ng mga disipulo habang sila ay nakikipaglaban sa masamang panahon na kanilang paglalayag patungo doon sa kabilang pampang, mga minamahal na mga kaibigan. No, habang sila ay nakikipaglaban, isa sa kanila ang nakakita ng isang tila baga anino doon sa unahan. Tandaan natin, mga minamahal na mga kapatid, sa sitwasyong ito, gabi po, mga minamahal na kapatid, mag-uumaga, madilim-dilim sa kalagayan ng mga disipulo. At isa sa kanila ang nakakita ng isang tila baga anino ng isang tao. At nung makita niya ito, sabi niya, hala, it's a ghost, sabi niya, mayroong multo. Ika ng isang disipulo. And they were afraid to see someone taking a midnight stroll across a lake in the middle of the storm. Ay, ikaw ba naman? Baka kita ka naglalakad, naglalakad sa dilim, mga minamahal na mga kapatid, sa gitna ng masamang panahon. Abay, anong iisipin mo? Hindi siyempre magugulat ka, matatakot ka, na sa buong buhay mo, mula nang ikaw ay isinilang sa mundong ito ang unang pagkakataon na nakakakita ka ng naglalakad sa dagat or sa tubig, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi ng isa, it is a ghost, sabi niya. They were afraid, mga minamahal na mga kapatid. Ngunit, habang nakikita nila ang kalagayang ito, mga minamahal na mga kaibigan, Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong matakot. Ako ito, ang sabi ng ating Panginoong Yesus. Magkamasan, mga minamahal na mga kaibigan, kung titingnan natin ang kalagayang ito ng mga disipulo sa panahon natin, kung titingnan natin, abay, kung ako, ang makakita ng ganito, ang reaksyon ko talaga matatakot po ako, mga minamahal na mga kapatid. Sa kalagayan ng mga disipulo, takot na talaga sila. Kasi nakikipaglaban sila sa masamang panahon habang sila naglalayag, tapos nakakita pa sila ng ganito na senaryo. Takot talaga ang mga disipulo sa mga sandaling ito ng kanilang paglalayag, mga minamahal na mga kapatid. Yung iba kapag nakakita ng ganyan, na for example, namatay na yung kanilang magulang at nakakita ng ganyan, ang sabi nila, tila baga ako'y sinusundo na ng aking ina. May mga ganyan, mga minamahal na mga kapatid. Pero sa kalagayan pong ito, it was Jesus Christ, mga minamahal na mga kaibigan. Then, Jesus said to them, don't be afraid. It is I, sabi niya. Then Peter, mga minamahal na mga kapatid, Peter said, Lord, if it is you, allow me to come to you on the water. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan,
Hayaan niyo akong pumunta sa inyo. And Jesus said, "Come." Then Peter slowly got up the boat and began to stand in the water. Imagine po ninyo mga kapatid, nung si Pedro ay nag-umpisang tumindig, tumindig at inilagay ang kanyang mga paa doon sa tubig, mga minamahal na mga kapatid. Then Peter began to walk towards Jesus. Kung ating titingnan, it was an impossible scenario in the context of the disciples. Yung mga kasama niyang disipulo, imposibleng mayroong tao na lalakad sa tubig. Ngunit sa tagpong ito ng kanilang buhay, sila mismo ay saksi kung paanong si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit in verse 3, mga minamahal na mga kapatid, but when Peter saw the wind, he was afraid, and he began to sink, and cry out and said, "Lord, save me." Ang sabi ni Pedro, mga minamahal na mga kapatid. Magtatanong tayo, what causes Peter to sink? Ano yung naging dahilan ng kanyang paglubog, mga minamahal na mga kaibigan? Kung ating tabalikan ang talatang, sabi doon, he saw the wind, mga minamahal na mga kapatid. He saw the wave. And because of it, he was afraid and he began to sink, mga minamahal na mga kaibigan. When Peter slowly got off the boat, his eyes was focused on Jesus. Ito ang una nating titingnan. Nung panahon na siya ay unti-unti na umaapak doon sa tubig, mga minamahal na mga kapatid, ang kanyang mga mata ay kanyang itinutuon sa ating Panginoon. And at this point of time, mga kaibigan, he didn't doubted to put his feet on the water. Hindi siya kailanman nagduda na ilagay ang kanyang mga paa doon sa tubig habang nakatingin ang kanyang mga mata doon sa ating Panginoong Diyos. But when he saw the wind, he began to doubt that he is doing the impossible thing. Then Peter, mga kapatid, started to sink, mga minamahal na mga kaibigan. Ito ang karanasan na kung ating titingnan ay related din po sa ating kalagayan, mga minamahal na mga kapatid. Just like Peter, we are also sinking, mga minamahal na mga kaibigan. How? Paano tayo naging katulad sa karanasan ni Pedro sa spiritual na kalagayan na tila baga tayo lumulubog din, mga minamahal na mga kaibigan? You are sinking when you are doubting that God can solve your problem. No? Tayo'y lumulubog sa panahon na iniisip natin na ang Diyos na makapangyarihan ay hindi kayang lutasin ang ating mga problemang nararanasan. You are sinking when you are doubting that God can solve your problem. Second one, you are sinking when you are doubting that God can save you from sin. Tayo lumulubog kapag iniisip natin ng Diyos ay hindi kaya tayong iligtas sa bingit ng kasalanan. Opo, mga minamahal na mga kaibigan, tayo'y baon tayo'y lubog, tayo'y nalulunod sa kasalanan at si Kristo ang siyang tanging paraan upang tayo'y iahon sa pagkakalunod mula sa kasalanan. Mga minamahal na mga kapatid, you are sinking when you are doubting that God is in control of everything. Ito ang matindi. Kapag tayo'y nagdududa, mga minamahal na mga kaibigan, ng Diyos, ay walang kontrol sa mga pangyayaring mayroon sa mundo na ating ginagalawan. Ano man po ang ating kalagayan, ano man po ang ating karanasan, ano man ang ating sitwasyon sa mga panahong ito, mga minamahal na mga kapatid, let us always remember that God is in control of everything. Kahit gaano man kalakas ang hangin at alon sa ating buhay, kung si Kristo'y kasama natin, hindi guguko at hindi mabubuwal ang ating pananampalataya. Yan po ang masisiguro ko sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Kahit gaano katindi ang bagyo sa buhay natin sa panahong ito,
kahit gaano kahirap ang ating pinagdadaanan, pagka si Kristo ang ating kasama sa ating pananampalataya, hindi mabubuwal, mga minamahal na mga kaibigan, hindi mabubuwal ang ating pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. No? Ang sabi niya sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas tayo sa Panginoon. Kumapit tayo sa Diyos. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Mga binamahal na mga kaibigan, when we are sinking just like Peter, we need to cry, Lord, save me. Nung si Pedro, mga minamahal na mga kapatid, ay nasa karanasan na siya ay palubog na, mga minamahal na mga kaibigan. Ang wika ni Pedro, mga minamahal na mga kapatid, it was a cry of saving, mga minamahal na mga kapatid. Kailangan ng tagapagligtas. Ang sabi niya doon sa talatang yun, mga minamahal na mga kapatid, no? When Peter saw the wind, mga minamahal na mga kaibigan, no? He began to fear and began to sink and said, Lord, save me. And Jesus immediately reached out His hand and hold Peter. Ito ang napakagandang bagay, no, na ginagawa ng ating Panginoon. Sa panahon na tayo, mga minamahal na mga kapatid, ay tila baga nalulunod. Nandyan ang ating Panginoong Diyos na inaabot ang kanyang kamay upang tayo ay kanyang iligtas. When we are sinking, no, in the worldly thing, cry and said, Lord, save me. When we are sinking in selfishness, let us cry and said, Lord, save me. When we are sinking in pride, let us said, Lord, save me. When we are sinking in sexual immorality, He said, Lord, save me. When we are sinking in sin, we need to cry, Lord, save me. Mga binamahal na mga kapatid, tunay nga na ang tao'y nangangailangan ng Diyos na siyang magliligtas sa atin mula sa pagkalunod sa kasalanan. Matthew 14:30, and Jesus immediately reached out His hand and hold Peter. The moment we come to Jesus and cry, Lord, help me, Jesus, He will reach out His hand and hold us, mga kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sa panahon na tayo'y lumapit sa Kanya at nangangailangan ng Kanyang tulong ng pagliligtas, nariyan ang kamay ng Diyos na Kanyang inaabot upang tayo'y iahon mula sa pagkalunod sa kasalanan. When we cry, Lord, save me, Jesus will reach out His hand and save us from drowning in sin, mga minamahal na mga kapatid. Ganun tayo kahalaga sa mata ng ating dakilang Diyos. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Sa paraang ito, makikita natin na sa unang yugto, bago si Pedro lumakad dun sa tubig, itinuon niya ang kanyang mga mata sa ating Panginoon. Kung kaya't nagawa niya ang isang posibleng bagay na lumakad doon sa ibabaw ng tubig. Mga minamahal na mga kaibigan ko kay Kristo, in our situation, in our condition today, we need also to focus our eyes on Jesus. Kailangan din po nating ituon ang ating mga mata sa ating Panginoon. In Matthew chapter 14 verse 29, then Peter got down from the boat, walked in the water, and come towards Jesus. Habang si Pedro ay naglalakad patungo sa ating Panginoong Kristo at habang si Kristo ay naglalakad patungo rin doon sa kanya, mga minamahal na mga kaibigan. When Peter focused his eyes upon Jesus, he walked in the water. Nung kanyang itinitingin lang ang kanyang mga mata sa ating Panginoon, nagawa niyang makalakad sa tubig, mga minamahal na kapatid. When Peter focused his eyes on Jesus, he didn't notice the storm. Nung kanyang itinutuon ang kanyang mata sa Panginoon, hindi niya namalayan ang masamang panahon sa kanyang kapaligiran. Hindi niya namamalayan
ang alon, ang malakas na hangin na humahampas. Mga minamahal na mga kapatid, when Peter focused his eyes on Jesus, he proved that nothing is impossible with God. Sa buong buhay ko, mga minamahal na mga kapatid, nagnanais din ako na makakita ng lumalakad sa tubig ng tunay. Pero wala, mga minamahal na mga kapatid. It was Peter himself who walked in the water because of the power of Jesus Christ. Hebrews 12 verse 2, ganun na lamang kahalaga, mga minamahal na mga kaibigan, kapatid ko kay Kristo, na ipinapaunawa sa atin ng salita ng Diyos, na kapag ating itinuon ang ating mga mata sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid, we can do the impossible thing under the power of God. Hebrews chapter 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of God. Napakatindi, mga minamahal na mga kapatid, kung ating titingnan ang karanasan ng ating Panginoong Jesucristo. Kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Kanyang inihandog ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat, upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na magmana ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kailangan lamang natin na ituon ang ating mga mata sa Panginoon habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito patungo doon sa lupang pangako. Beloved, when we focus our eyes on Jesus, there is victory over the enemy. Kapag ka po ating itunoon ang ating mga mata sa Panginoon, ay mayroon po tayong tagumpay laban sa ating kaaway. Napakaganda, mga minamahal na mga kapatid. Kung sa mundong ito tayo nang lulupaypay, tayo talagang hihina sa ating pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, ituon mo lamang ang inyong mga mata sa akin. Sapagkat sa ating Diyos ay mayroon pong pag-asa para sa bawat isa. Mga minamahal na mga kapatid, hindi nyo napapansin, mga minamahal na mga kaibigan, marami sa atin na nagre-reklamo. Pagod na ako sa aking trabaho. Lagi na lang ako yung inuutusan ng boss ko. Lagi na lang, ganito, napakarami ng gawain, nai-stress na ako. Pero bakit andyan ka pa rin sa trabaho niyan? Bakit ayaw mo mag-resign kung pagod ka na sa trabaho niyan? Isa lang ang rason. Umaasa ka pa rin. You're still hoping. Umaasa ka na darating ang panahon, magbabago ang boss mo. Umaasa ka na dumarating ang panahon, tataas ang sweldo mo. May ba sa inyo nagrereklamo sa relationship ninyo ngayon? Nagrereklamo kayo na sa isang linggo isa lang ang text niya sa inyo. Sa isang linggo hindi kayo nagkakausap. Hindi kayo pinapansin ng karelasyon ninyo. Pero bakit nandyan ka pa rin? Bakit hindi mo i-break? Dahil umaasa ka pa rin na darating ang panahon, babait ang boyfriend mo. Darating ang panahon, babait ang asawa mo. Darating ang panahon, maiintindihan ka niya at bibigyan ka niya ng panahon. Umaasa tayo na darating ang panahon, maayos pa. Ang problema natin, meron tayo ngayon. This world is full of uncertainty, mga kapatid. But there's only one thing, certain, mga minamahal na mga kapatid, na gusto kong ipaabot sa inyo sa gabing ito. The promise of God is certain when He said, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Diyos na magbibigay sa atin na tunay na pag-asa, na sa mundong ating ginagalawan, tila baga walang kapag-asa, ngunit ang Diyos, mga minamahal na mga kapatid, na parito upang ipagkaloob sa tao ang pag-asa na tanging siya lang ang makapagbibigay sa lahat ng kanyang nilalang. When we focus our eyes on Jesus, there is victory over the enemy. Mga minamahal na mga kaibigan, no temptation that we cannot overcome when we fix our eyes on Jesus. Walang anumang pagsubok sa buhay na hindi natin kayang malagpasan. Walang kahirapan na hindi natin kayang mapagtagumpayan kapag atin lang itinuon ang ating mga mata sa ating Panginoon. Yan ang isang tunay na pangako ng Diyos
na gusto kong atin pong ilagay sa ating mga puso, mga minamahal na mga kapatid, ng Diyos ay laging nariyan sa lahat ng pagkakataon sa ating mga buhay. When we focus our eyes on Jesus, there is salvation, mga kapatid. Pagka itinuon natin ang ating mata sa Panginoon, may kaligtasang inihahanda ang Diyos para sa bawat isa. 2 Timothy 2:10, the Bible said, "Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they too may obtain salvation, and that is in Christ Jesus with eternal glory." Matatagpuan natin ang kaligtasan tanging-tanging sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid ko kay Kristo, isang dakilang bagay ang gustong ipaabot ng Diyos sa bawat isa. Nasa buhay natin sa mundong ito, bagaman tayo nalulunod, mga minamahal na mga kapatid, sa daluyong ng sanlibutan, sa bagyo mayroon na ating nararanasan, na tila baga tayo napapagod na sa ating karanasan. Ngunit ang sabi ng Panginoon na kailangan natin itong mapagtagumpayan. Ang wika niya, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Panghawakan natin ang mga bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid. Kagaya sa karanasan ni Pedro at ang mga disipulo, naranasan at nakita niya kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay naghayag ng isang katotohanan ng kanyang kapangyarihan ay walang hanggan, mga minamahal na mga kaibigan. Sa tagpong ito ng ating buhay, gusto ko kayong ilapit sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos na manawagan sa bawat isa na habang tayo naglalakbay patungo sa lupang pangako na kanyang inihanda, mga minamahal na mga kapatid, magtapat tayo sa ating Panginoon. Magtapat tayo sa Diyos. Sa bawat pagakbang ng ating mga paa, siguraduhin natin na ang ating sinusundang mga yapak ay ang yapak ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi nating isentro ang Diyos sa ating buhay. Lagi nating unahin ang Diyos sa ating buhay. Ito ang maging prioridad natin, mga minamahal na mga kapatid. To secure our eternal life. To secure our name written in the book of life. Na pagdating ng ating Panginoon, tayo'y makasama niya at tayo'y magmana ng kaligtasang inaalok niya. Harinawa sa gabing ito, mga minamahal na mga kapatid, naunawaan natin ang isang bagay na sa ating paglalayag sa sanlibutan ito, bagaman maalon ang ating paglalayag, lagi nating iisipin that our God is in control of everything. Ipasa Panginoon natin ang lahat ng bagay na ito sapagkat alam natin na sa Diyos mayroon tayong pag-asa at mayroon tayong kaligtasan. Harinawa, mga minamahal na mga kaibigan, na tayo'y pinagpala ng Diyos sa gabing ito at tayo'y kanyang patuloy na pagpapalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay sa mundong ito. Mari bang tayo'y manalangin? Tayo manalangin. Dakila naming Diyos Ama, muli po naming itinataas ang inyong pangalan, ang inyong kadakilaan at ang inyong katapatan sa bawat isa. Tunay nga kayo na aming Diyos ay nagliligtas sa bawat isa. Bagaman kami, Panginoon, ay nalunod sa kasalanan, nariyan ang inyong kamay. Patuloy niyong inaabot sa bawat isa upang kami iahon mula sa pagkakalunod ng kasalanan. Salamat sa grasya, salamat sa biyaya na nagbibigay sa amin ng pag-asa upang lubakad kami sa panibagong buhay, kapiling ang aming tagapagligtas. Dakilang Diyos, akin pong idinadalangin sa inyo ang aming mga taga-subaybay. Mga kapatid namin na nasa kanilang mga tahanan. Lord God, nakikita mo ang kanilang mga puso. Nababasa mo ang kanilang isipan. Aking dalangin, Panginoon, ibigay mo ang kanilang kahilingan sang-ayon sa inyong kalooban. Proteksyonan mo ang aming kalusugan. Ilayo mo kami sa anumang uri ng karamdaman upang nang sa gayon dakilang Diyos, makapaglingkod kami na walang hagdang at may taglay na katapatan. Salamat, Amang Banal, sa pag-asang inyong diringgin ang aming mga dalangin. Higit sa lahat, O Diyos, hiling namin na inyong patawarin ang aming mga kasalanan sapagkat ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat at magandang gabi sa ating pong lahat.